sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa Comelec, ito si Garcia. Pagka gagawan nito ng paraan, hindi kasi talagang tao to ni ano. Paiksiin na lang natin, tao talaga ito ni BBM. No? Kaya ginipit itong Duterte Youth Party List dahil ito yung nagsampa ng impeachment. Mayroong mas magandang paraan para sa akin, para masolusyonan ang problema natin sa eleksyon. Mag-resign ka, Garcia. Ikaw ang problema eh. Kasi kahit mag-hybrid yan, pero siya pa rin ang nakaupo, wala din. Kasi hahanapan niya nagbutas. Pag ayaw niyang paupuin at meron siyang gustong paupuin, yun ang mananalo. Yung 2 million ang boto na 3 upuan, ayaw niyang paupuin. Diba? Ang nangyayari dito, dito sa administrasyon na to, hindi lang kay Garcia, pero pag-usapan natin tong Comelec, butasan eh. Hahanapan ka ng butas. Sabihin, hindi coach, tama naman eh, may questionable yung citizenship. Hindi questionable. Kasi yung si Uy, ang tatay niya ang naturalized. Pero pinanganak siya sa Pilipinas at natural ang kanyang nanay, natural born. So, natural. Totoong Pilipina. So, hindi dapat kini-question yung citizenship ni Uy. Si Tulfo nga hindi mo ma-question eh. So, sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa Comelec, ito si Garcia. Pagka gagawan nito ng paraan, hindi eh. Kasi talagang tao to ni ano. Paiksiin na lang natin, tao talaga ito ni BBM. No? Kaya ginipit itong Duterte Youth Party List dahil ito yung nagsampa ng impeachment. Partners. Rekta na tayo. Talagang bata ni BBM yan. Kasi isipin nyo na lang nakikita naman ni BBM na nagkakagulo na mapatungkol sa Comelec. Ba't wala siyang say? Ba't di siya nagsasalita? Akala ko ba, di ba, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng mga ganitong usapin. So, ba't hindi niya mapagsabihan or hindi niya mapaimbestigahan yung chairman ng Comelec na bakit may ganyan? Una-una, doon pa lang sa overvoting, 18 million. Nakakapagtaka na. Sa lahat ng nangyayari ngayon sa Comelec, dito natin masasabi na ang Duterte senatorial candidate ay talagang nanalo. No, talagang panalo. Walang natalo sa kanila. Dahil dito sa ginagawa lang ni Chairman George Garcia at kung sino man yung nasa likod niya, kaya talagang natalo yung ibang, kaya hindi nakapasok sa top 12. Ang rito, ang kinakabahala ko lang dito, pag hindi ito, or pag nagpatuloy ito, at umabot to ng 2028 election, si VP Sara Duterte ang kanilang yayariin dito. Kasi isipin nyo, iboboto ng mga Pilipino si Sara Duterte. Sabihin na natin na mas higitan niya pa yung boto niya. Yung boto niya nung tumakbo siya bilang Vice President, maging sabihin na natin na 40 million vote. Kaso ayaw ng Comelec. At ano ba ang gagawin gagawin nila para hindi mahihalal etong si Vice President Sara Duterte bilang presidente? Ito, yung mga kaso ngayon. Vice President Sara Duterte, may kaso ka. May ano ka sa confidential fund. May nagtangka ka sa buhay ng mag-asawang Marcos. Ganyan. Marami silang ilalagay dyan. So, walang kwenta. Kahit anong daming boto natin sa gusto nating ihalal, mawapawalang kwenta dahil sa Comelec. Alalahanin nyo, ilang Pilipino lang ang nagdidesisyon sa Comelec. Katulad na lang yan sa Duterte Youth. 2 million ang bumoto sa Duterte Youth. Pero 2 tao lang ang nagdesisyon para wag sila may proklama. Isipin nyo kung gaano ka-unfair na tong ginagawa ng Comelec. Yung pagtanggal kay George Garcia, hindi yun hindi yun pa sapat. Kasi kahit anong palit ng isang chairman, kung palpak at kontrolado ng leader o kung sino or kinokontrol ng iba,
wala kang patutunguhan dyan. Mauulit lang yan at mauulit. Pinakamaganda dyan, magsalita or talagang magsalita na si Chairman George Garcia sa mga isyong to. Kasi ang dami ni. Harapin niya lahat to at huwag siyang magpakontrol. Kaya nga sabi ko palagi sa vlog ko na bakit kaya hindi magkaroon ng sistema na yung hinahalal or yung inilalagay dyan sa COMELEC ay galing sa botohan ng mga tao, ng taong bayan. Kasi kapag ang naglukluk dyan ay mismong leader, medyo ano pa tayo doon, medyo tagilid tayo doon. Katulad niyan, di ba? Dating attorney ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa bang iisipin natin? Ano pa bang aasahan natin dyan? Ito po ay talagang ito ay lantaran na pangbababoy sa mga Pilipino. Biruin mo, walang respeto ang COMELEC sa taong bayan dahil taong bayan ang nagluklok, taong bayan ang bumoto sa mga yan. Tapos ikaw pipigilan nyo na ilan lang kayo dyan. Kayo yung magdidesisyon. So kapag umabot to ng 2028 election, hindi si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Tandaan yan. Alam mo, totoo yan, partner. Kasi meron ng lumalabas na balita ngayon na talagang ito si VP Sara hindi nila pauupuin. Yun na Hindi nga talaga yan. Kaya naniniwala ako dyan kasi ngayon pa lang, nararamdaman nila hindi sila mananalo sa impeachment kay VP Sara. Tingnan mo yung binubuo nilang team. Team ng taga-dakdak. Ang lalabanan yung itong mga talagang sanay sa mga trial lawyers to, itong 16 lawyers na to Mga mga batikan yan sa gera ng hukuman. Sila lumalaban sa dakdak. Pero pinapasok na nila, nakakasuhan din ito sa ombudsman. Yung Si VP Sara. Si VP Sara. So, ibig sabihin, doon pa lang, ino-open na nila yung possibility. Hindi, pwede pa rin namin kasuhan. Whatever happens sa impeachment, kakasuhan namin to sa pwede pang kasuhan ito. Kaya, yun ang pulot dulo niyan. At itong si Hello Garcia. Hello, Garcia. Ito ang magiging malaking kasangkapan sa hindi pag-upo ni VP Sara. Dahil nabigyan na tayo ng sample nito. Kahit ibinoto at nag-decide ang taong bayan, Duterte party list, gusto namin kayo, upo kayo dyan. Basta sinabi niya, hindi yan uupo. Oy, gusto ka namin. Hindi. Abante, upo. Basta ginusto nito, hindi maupo. Ano yan? Patikim yan. Ano yan? Trial. Kumbaga practice. Parang yung ginawa ni Torre sa KOJC. Practice pa lang. Ang talagang niyan, si Tatay Digong. Lumusot siya ron sa practice. Hindi gumalaw ang mga pulis. Hindi gumalaw ang AFP. Tinuluyan niya to si Tatay Digong. Sa totoo, hindi gumalaw ang AFP. Base pa nga nila yung ginamit. Itong Villamor Air Base, di ba? So ganito rin gagawin nito si Torre. Pwede. Lumulusot pagka ginusto ko, hindi na makapalag yung taong bayan. Kaya ito, hindi natin tatantanan to si Garcia. Araw-arawin ka talaga namin sa vlog. Ay, panuurin mo. Kasi hindi po pwedeng, ikaw na magdi-decide sa Pilipinas. Diba? Sabi nga ni Aimee, di dapat ako na lang nagpresidente. Ikaw na kaya, Garcia, presidente. Total, ikaw rin naman nagdi-decide kung sinong gusto mong paupuin. Pero kung RJ, muna kita. Naniniwala ako talaga na hindi naman makakagalaw si Garcia kung walang dyan. Walang nagkokontrol. Ang tanong kasi niyan talaga, bakit hinahayaan to ng Administrasyong Marcos? Bakit si Marcos walang question sa ginagawa ng COMELEC? Kasi siya ang leader Halimbawa, si Pangulong Duterte ang ang Pangulo. Hindi hayaan to ni Pangulong Duterte. Sasawayin niya to. Una-una ako naglukluk sa iyo damay ako sa iyo. Ako ang nagtalaga sa iyo dyan. So dapat maging maayos yung trabaho mo. Hindi yung ganyan na halantaran ka na tapos may issue pa na 300 yan million ang matindi dyan. na binabayad or ino-offer ni ni Garcia na naginip nga ako Ayan na naman. Yan, gusto ko yan. Oo. Sige. May isang senador or tumakbong senador para sa tama ba? May isang kandidato na tumakbong senador na inoperan din ng pera. Nako. Hinihingian nila, panaginip to
Hinihingan nila ng 400 million yung tao na yon para makakuha ng spot sa Magic 12. Mas mataas. Mas mataas yun, 400 million. Grabe, ah. Kaso tong taong to hindi pumayag. Kasi alam niya sa sarili niya na kahit hindi siya magbayad ng ganong kahalaking halaga, panalo pa rin siya. At talagang yun din naman ang nasa isip ko. Yun nga lang, itong taong to, Nalaglag. hindi na pasama sa Magic 12. Sa halip, imbis na tumaas pa nga ang mga boto nito, parang na nakaltasan pa. Nako. Matindi yung panaginip mo, partner. Hanggang sa panaginip mo, suga pa to si Garcia. Oo Parang parang totoo, ha? Parang totoo. Parang RJ. Alam nyo, puno na ang salop. Yan. Kasi nagsalita na yung retired general na si matindi. Segundo Metran umpisa na to Umpisa na to ng galit ng taong bayan. Kung hindi magsasalita yan, kung wala talaga silang nakikitang mali. At ayun nga, alam nyo si Garcia panay panay palusot. Pero ang sabi nga ni Attorney Harold papalusutan niya pa yung 300 million na kailangan mo ng 300 million na boto para ka manalo. 'Di ba? Papalusutan niya pa 'yun. Ito talaga makikita natin sa mga tao ni BBM na talagang kung hindi sinungaling, magaling magpalusot. Puro paikot-ikot na lang ang ginagawa ng mga to hanggang Pero bobo nga yung palusot niya. Oo nga Hindi shoot Pero siguro sa taranta na. Oo. Kasi para siyang para siyang nawindang Tapos bigla siyang in-interview. Ayun na, hindi lang nila naintindihan yung sinabi ko. Na yun, kailangan mo ng boto na ganito, hindi yun ayun. Ayun, nawindang siya sa ganon. Kaya nataranta, kaya ayun ang nasabi niya. At makikita nga natin itong mga general na to, sana marami pa. Sana marami pang marami pang mga yung mga militar, mga retiradong militar o especially yung sa natin, yung AFP, sana magsalita na yan sila ngayon o mag-ingay para dito sa nangyayari kasi wala na tayong parang wala na tayong karapatan mamili kung sino yung gusto natin. Parang lang to parang formality. Di ba? Boto kayo, sige. Kailangan bumoto kayo para karapatan niyo yan bumoto para sa mga gusto nyong maupo. Pero hindi Yung gusto naming maupo, walang nangyayari. Kayo pa rin ang nasusunod. Martial na talaga. Yung niyan, partner, yung nilabas niyan tong retired military na to. Yan ang puso ng mga uniformen natin. Yan ang puso ng pulis, ng sundalo. Yan ang katotohanan dyan. I'm sure sang-ayon sila dito sa reklamo na ayaw nila itong ginagawa ni Garcia. Alam niyo kung bakit? Sinong nanalo sa botohan pagdating sa mga uniform men, sa mga sundalo natin, police, media man? Straight Duterte. Yan po, hindi nila nadaya yan, pero yan talagang documented po yan. So, anong ibig sabihin nun? Yung support, yung galit, hindi lang makapagsalita itong mga ito. Dahil syempre, hawak sila ng mga bossing nila, hawak sila ng mga general na iba, hawak sila ng mga nasa posisyon, pero nakasigaw sila nung eleksyon. Yan ang sigaw ng puso ng mga pulis at sundalo natin nung eleksyon. At sino ang gusto ng mga pulis? Sino ang gusto ng mga sundalo? Duterte. Kaya sana, hindi ikaw lang ang magde-decide, hindi ka hari, Garcia. Paalala lang huwag tayong diktador. Baka may plano din to, si Garcia. Walang kapan. Prime Minister din yata ang gusto nito kasi inuumpisahan niya na ngayon Kasi alam naman natin tsaka kailangan nating, kaya nga bumoto ang mga Pilipino kaya nga mas maraming bumoto. Actually, yung nadismaya na nga yung ibang ibang mga OFW natin kasi ayan ang mga gigil talaga dahil dun sa online voting na pinatupad nito ni Garcia, nadismaya sila dahil iba nga ang pangalan lumalabas. Ngayon, kumonti ang boto dahil nga kung nagkakadayaan naman
bakit pa kami boboto? Ngayon, eto na, lumabas, nagkakadayaan naman, bakit pa tayo boboto sa 2028 kung hindi rin naman si BP Sara? Ako hindi ako boboto pagka ano. Siya. Ito pa rin nakaupo, Oo. hindi na ako boboto. Kayo na lang. Hindi, dapat kasi tanggalin na rin yung automated counting machine na yan. Kasi wala naman, biruin nyo, doon pa lang sa 18 million na overvoting, pangit na yun. Hindi na dapat yan, wala na dapat yan para itanong pa, para pag-usapan pa, pagplanuhan pa, yung pagtanggal kay Garcia. Doon pa lang sa 18 million na overvoting, yun na yung sapat na dahilan para tigilan yung automated counting machine na yan at tanggalin si Garcia. Maganda sana. At doon naman sa mga generals, retired, kung hindi ako nagkakamali, Militar. pasintabi na, wag naman tayo puro salita lang, gawin nyo rin kasi ilang beses nyo na rin yan ilang beses na rin kayo na ganyan. At hanggang sa dulo, wala rin naman nangyayari. Mas maganda siguro kung mas diinan nyo, mas i-push nyo. Kung talagang totoo, wag na tayo wag mo kaming antayin na mapuno, yung ganun-ganun. Parang Diretso na. medyo, rektahan na tayo. Alam nyo, susuportahan naman kayo ng mga Pilipino dyan kung gugustuhin nyo talaga yan Ang ganda sana kung babalik tayo sa manual. Kaso maraming malaking usapin yan Kumbaga, madaming mababago, madaming aapektuhan. Ang ganda sana kung yung simpleng papel lang, tapos may camera, isusulat mo yung pangalan na gusto mo, ilaglag mo. Gayahin natin sa ibang bansa. Diba? Total, ganun din naman. Ganon sana Sa ibang bansa, ganun pa rin naman Sulat pa rin Sulat pa rin Ito lang nagmamadali si Garcia Minamadali yung online May pala sila may gusto pala silang gawin Si Tatay Digong, kung yung mga may problema sa ibang bansa, kinukuha niya ron to the point na binablockmail niya yung ibang bansa. Kung ayaw niyong gawin tong gusto namin, alisin ko mga Pilipino dyan. Di ba? Yan ang reaction ni Tatay Digong. Kinukuha niya yung mga Pilipinong may problema sa ibang bansa, alagaan niya rito. Oh. Eto naman si Marcos baligtad. Kung nagdadala dito, siya, dinadala niya Pilipino sa Pinapadala sa sa ibang bansa. O kung tinutulungan niya ang mga Pilipinong pauwiin, siya kinikidnap niya mga Pilipino, dalhin sa dahig. Magkaiba talaga tong malayong, malayo. Si Tatay Digong, galit na galit sa droga. Ay, nako. Pinapalayas niya talang ng Davao. Sasamain kayo kay Tatay Digong pag ang pinag-usapan, droga. Ito naman si BBM, may bahid ng droga. Hindi ko sinasabing Hindi ko sinasabing nagdodroga ka. Na ikaw na lang nakakaalam nun. Pero kung si Tatay Digong talagang galit na galit sa droga, eto naman si BBM, takot sa drug test. Talagang magkaiba. Pero yung pagpunta niya dyan sa Japan, medyo hindi maganda talaga. Kasi biglaan daw yan. Hindi natin alam bakit ba nagmamadali to si Marcos, bakit meron siyang biglaang desisyon na dumadaan yung mga kababayan natin sa problema dyan sa Iran, dyan sa Israel, may problema. So instead na nag-provide ka ng eroplano doon para kuhanin sila, nag-provide ka ng eroplano mo dito sa Pilipinas para ka lang mag-shopping sa Donkey sa Japan. Pambihira ka, Marcos. Kakaiba talaga yung mo. Yung, alam mo, marami nga nagko-komentaryo sa akin. Sinasabi nila, Coach Oli, hindi kaya magdadagdag yan ng pera doon sa kanyang offshore accounts? Hindi ko kayo masagot patungkol dyan. Pero, uncalled for, yung kanyang biyahing yan, kahit saan mo silipin, kahit bali-baligtarin, na ipagtanggol ito ni Claire, pangit talaga. Partners. Bukod sa pangit, bobo na. Kasi ito totoo po yun, bobo po talaga. Kasi ang ginagamit ni Pangulong Duterte noong mga panahon, utak talaga Hindi lang puro tapang. Ang ginagamit ni Marcos ngayon, puro pang sarili niya lang. Hindi niya ginagamitan ng utak, kaya nasasabihin siyang bobo. Yun ang tawag sa kanya ng mga OFW ngayon. Hindi, Kasi bobo talaga. Hindi niya ginagamit. Wala siyang gagamitin. wala nga talaga siyang gagamitin kasi nga bobo nga. So, nung panahon ni Pangulong Duterte,
gumagawa talaga ng paraan si Pangulong Duterte para mapauwi yung mga kababayan natin ng mga OFW. Sa panahon ni Marcos, wala siyang pakialam kahit mamatay kayo dyan, anong mangyari sa inyo, basta ako nandito, safe ako, safe ang pamilya ko, okay lang ako. Kaya magtiis muna kayong pansamantala dyan. Ganun eh. Panahon ni Pangulong Duterte, naubos ang droga, nakakahuli tayo, nakakahuli ng mga drug lord, nawala ang droga sa Pilipinas. So panahon ni Marcos, pinalaya lahat ng drug lord, pinapalaya ang mga drug lord, bumalik ulit ang droga sa Pilipinas, bumalik ulit ang krimen sa Pilipinas. So ang dami. Sa totoo hindi naman dapat talagang ipagkumpara si Marcos Jr. tsaka si Pangulong Duterte dahil napakalayo. Ang pinupuntuhan namin kasi dito, pareha silang naging leader. No? Na tayo, miminsanan na nga lang tayo makaano ng isang leader na maayos. Tapos, ang ending, pinalitan yung leader na yon ng hindi maayos. Eto nga, si Marcos Jr. Ang nakakaawa dito yung mga kababayan nating hero abroad na siguro bumabawi si Marcos Jr. mga partner sa mga OFW dahil alam naman na natin yung ginawa nung nakaraan. Yung galit ng OFW na zero remittance, di ba? So baka ito, mga kababayan namin, baka ito yung bawi ni Marcos Jr. sa inyo. O talagang wala talaga siyang pakialam sa inyo. Sakit lang kasi, kaya nga tinawag na buhay na bayani, hero abroad, etong mga taong to. Kasi ang laki ng naitutulong niyan sa bansa natin. Ang laki ng naitutulong sa bansa natin. Tapos ngayon, yung presidente, walang pakialam sa kanila na kahit anak ng teting si Pangulong Duterte nga, nagawan nyo, no? Nagawan nyo ng paraan para madala sa dahig. Yung mga kababayan nating OFW, hindi nyo magawan na paano sila pauwiin dito. Hindi nyo magawan ng paraan na maibalik sila dito ng ligtas. Diba, may mga bali-balitan na gumastos pa kayo ng 100,000 or $1 million yun. Grabe naman, sobrang kahayupan naman na itong ginagawa ng administrasyon, lalong-lalo na dito sa mga kababayan nating OFW. Tapos ngayon, siya pag-alagala lang. Nasa Hong Kong ba? Japan. Nasa Japan. Nagdodonki. Nagdodonki. Waring RJ. Pero meron kayong balita, anong ginamit niyang eroplano? Baka nag-MRT. Nag-ano, no? Ano tawag doon? Nag-bullet train? Bullet train, no? Baka kasama niya si Brad Pitt. Anong ginamit niyang eroplano? Hindi ko rin alam eh. Baka yung eroplano ni Saldico na ginamit sa pagdala kay Pangulong Duterte sa sa daig. Baka lang. Kasi ang sa akin dito, di ba, dapat meron ka palang access sa eroplano na in your disposal, pag ginusto mo, nakaka-produce ka ng eroplano. Pero itong delikado na yung buhay ng mga kababayan natin, hindi mo gustuhin kuhanin sila doon. Sabi nga, kung gusto may paraan. Kung ayaw, daming dahilan. Weak talaga eh, no? Oo. Parang RJ. Alam mo, napag-usapan ko nga yun, tinalakay ko nga yun sa aking vlog eh. Panoorin nyo mamaya. Uy, exposure. At ito nga eh, napapaisip ako dito kay Marcos talaga. Ano yun, alam mo yung nagkakagulo, yung mga Pilipino natin, kasi yung pamilya ng nasa ibang bansa, Iran o Israel man yan, nag-aalala na dito sa Pilipinas kung ano yung kalagayan ng mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa. Ikaw yung presidente, dapat ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang mag-asikaso niyan. Kasi leader ka eh. Parang nakikita ko dito yung, alam mo yung tatay na irresponsable. 'Di ba? Na pagkatapos kitang mabuntis, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na sa anak mo. Kumbaga yan ang yan ang nakikita ko Dahil dito. siya ang ama ng bansa eh. Tama. Siya ang ama. Dapat siya ang mag-asikaso. Ang galing nga kaya, eto nga na ginawa na ni Pangulong Duterte yan nag-arkila sila ng bus para yung mga Pilipino na, siyempre, hindi nga makakalipad. Ang kulit nga yung problema, ang sagot niya, problema din. Yung interview niya na ang sagot niya doon ang problema kasi hindi walang eroplanong makakalipad Malamang wala talagang lilipad diyan.
Ngayon, ang sabi ko nga kahapon, yung kagaya din ng ginawa ni Pangulong Duterte, mag-arkila ka ng sasakyan, bus, para yung mga Pilipino na nandun, may travel mo by land. Papunta dun sa mga lugar na pwedeng bumiyahe ng eroplano. Hindi abot ng isip niya yan. Ayun nga napakasimpleng bagay. Kahit sino siguro sa mga Pilipino naisip yan eh. Simpleng bagay. Kung hindi makalipad yung mga eroplano dyan o yung airport dyan, hindi nagana, papuntahin mo dun sa malapit na bansa na gumagana yung airport para mapalipad sila papauwi dito sa Pilipinas. Eh hindi, baka gastos kasi. Oo. Baka malaki ang gastos, imbis na para sa amin bahala na muna kayo. Dito muna ako sa Japan. Kanya-kanya na muna tayo. Tsaka isa pa partner kinu-question dito, yung issue, bakit siya nagpunta pa ng Japan? Kasi sabi to ni Claire, no, meron daw siyang aatinan dong expo. Tapos, kakausapin daw niya yung mga kababayan natin, mga Pilipino dyan sa Japan. Hindi mo sila kailangan kausapin. Ang sasarap ng buhay. Ang sasarap ng buhay ng mga kababayan natin dyan sa Japan. Ang naghihirap ngayon yung mga kababayan natin nasa Israel at saka nasa Iran. Ang sabi dito, Yun ang Koso, asikasuin mo. we are working to create more jobs for our people, help more businesses grow, and ensure more communities feel the impact of a strong tourism sector. Okay, walang problema dyan. maganda yan. Basta totoo. Una. Pero pangalawa, pagka ganyan, halimbawa sa iyong bahay, sa inyong kamag-anak, uunahin mo yung emergency. Yes. Bago ka mag-create ng trabaho. Di ba? Dapat inuuna mo muna tong problema sa ilagay mo muna sa ligtas itong mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, dyan sa Iran, tsaka sa Israel. Tapos, saka ka gumawa ng trabaho para sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na, baka naman propaganda lang yan, baka naman optics lang yung ginagawa mo para maisingit mo lang sa SONA. No? Pero let's assume totoo yan, mali pa rin. Dapat, first things first, Marcos. Kitang-kita talaga dito, mga kababayan, kitang-kita nyo na wala talagang pakialam si Marcos sa mga Pilipino, sa atin. Kasi dyan nga biruin mo, yun nga, tama, emergency to Kumbaga, kailangan ito na mabilisang aksyon At yung kailangan habang nag-uumpisa pa lang yung gera, yung naririnig-rinig mo pa lang na magkakaroon ng gera, dapat ready ka na. Kumbaga, advance ka na mag-isip na dapat ganito ang gawin natin. Pagdating ng gera, maalis na natin yung mga kababayan natin. Hindi Doon mga lang sa bagyo dito sa atin After ng bagyo, tsaka siya nagpa-meeting Tapos anong gagawin natin? Kamot ulo. Yun ang sagot niya. Yan nga yung dyan Yan nga yung nakakatakot dyan. Kasi isipin nyo maigi si Pangulong Duterte, naging isang mabuting Pilipino sa bansang Pilipinas, pero ipinamigay sa ibang bansa. Wala siyang pakialam dun. Wala. Napakalaking, sa totoo siya, maituturing nating napakalaking tao, napaka-impluensya or makapangyarihan na tao na si Pangulong Duterte. Pero wala siyang pakialam. Paano pa kaya sa mga ordinaryong Pilipino? Katulad lang nito, ito na yung sinasabi ko, na walang pakialam si Marcos Jr. sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, eto na, ginagawa niya na. Yung sinasabi mo kanina na problema, sinusolusyonan niya ng problema din. tapos, yung nagsusolusyon sa problema, problema din. Na isa nga mismo, yung problema. Yan ang problema sa'yo, yung pagkatao mo mismo ang pinaka-problema. No? Kaya, talagang sobrang nakakalugmulang kasi pag ikaw ay para sa administrasyon, ang ordinaryong Pilipino ay parang walang kwenta sa paningin nila. Kasi kung meron, dapat inaaksyonan na ng gobyerno kung paano makuha o matulungan yung mga kababayan nating OFW sa ibang bansa.